Hi mga dear! Welcome sa Paya Center. We have ears that listen and heart that speaks. Dito, binubuksan natin ng usaping totoo. Usaping pamilya, pera, pananampalataya, pag-ibig, kultura, hinanakit, pati na politika, at usaping paglago. Kwentuhan lang to pero mula sa puso. Tara samahan mo ako para sa ating Sunday Reflection ngayong araw na ito. Minsan ba naisip mo, bakit parang ang dali kong mawalan ng gana kay Lord? Dati active ka, excited ka mag-pray, mag-serve, excited ka laging umattend. Pero ngayon, parang pagod ka na spiritually. Ano kaya ang mga dahilan at tutuklasin natin yan dito sa ating Sunday Reflection na shinare ni Pastora Janine sa aming church. At napakagandang reflection nito kasi maraming challenges na dumadating sa buhay natin na minsan hindi natin maintindihan kung bakit. At ito ang tanong, kapag mahirap na ba ang buhay, mahirap na yung sitwasyon, magpapatuloy ka ba o tatalikod ka na lang kay Lord? Lalaban ka ba o hihinto ka na lang? Yung momentum ba, hahayaan mo na lang mawala o ilalaban mo pang ituloy? Ang title ng preaching ng Sunday is Building and Maintaining Spiritual Momentum. So meron tayong mga momentum sa buhay, yung minsan ganang-gana ka, minsan wala na. Okay, so malalaman natin, marami kasing mga distraction, marami kasing mga dahilan para mawala ka sa momentum. Kaya yan ang pag-uusapan natin. So first, what is momentum? Ano ba ang momentum? Ang momentum, the property of moving object that makes it continue traveling at the same speed and in the same direction unless another object or force affects its movements. So ang momentum means tuloy-tuloy na galaw. Pag ito ay pinigilan, so possible yung paggalaw nun ay pwedeng mapigilan. So sa atin, hindi naman tayo basta object lang, tayo ay tao. Nasa atin kung magpapapigil tayo or ibababa natin yung momentum natin. Mapapansin mo, kapag may momentum ka spiritually, tuloy-tuloy ka kahit may pagsubok. Go ka lang ng go. Pero pag once nawalan ka ng momentum, tuloy-tuloy na rin yung paglayo. Alam nyo ba, marami nagtatanong sa akin, bakit parang ang tibay-tibay mo, bakit ang tagal-tagal mo na, hindi ka sumusuko. Nawawalan din po ako ng momentum. Pero ang ginagawa ko lang, sikreto, salita talaga ng Diyos. Kaya ako nananatili sa Diyos. Kaya kahit na pigilan ang momentum ko sa Panginoon, ang paglilingkod ko kay Lord, hinding-hindi ito magpapapigil. Tutuloy at tutuloy ito. At malalaman natin ang halaga ng pagpapahinga mamaya sa ating susunod na mga topic. Kaya sabi sa Matthew 24:13, the one who stands firm to the end will be saved. Yung mananatili hanggang huli, hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Ang ganda nun, di ba? Ito yung isa sa pinanghahawakan ko. Ayoko lumayo sa Panginoon. Gusto ko kasing maligtas. Higit sa lahat, gusto kong makasama ang Panginoon forever. So, maraming dahilan para sumuko ka. Always remember, merong magandang end goal, yung pananampalatayang meron ka. Kaya, huwag kang susuko. Ang gusto ng Diyos sa atin, hindi lang magsimula, kundi magpatuloy tayo. Pero, eto yon, whether we like it or not, meron talagang mga challenges sa buhay na darating. Kahit takbuhan pa natin, ayawan pa natin, sino ba naman gusto ng problema, di ba? Sino ba naman yung laging gusto na lang, parang lagi na lang may challenges, di ba? Mostly gusto ng tao yung chill lang, relax, masaya, maalwan, masagana. Yun lang ang gusto ng tao, di ba? Pero, whether we like it or not, meron talaga mga challenges in life. And always remember, ang challenge, hindi siya para pahirapan ka, pasukuin ka, padapain ka. Ang challenge is meant to develop us. God allows and allowed challenges para matuto tayo, para ma-develop tayo, para lumakas yung mga buto natin, para lumakas yung mga pananampalataya natin. Kaya, hindi natin dapat tignan na negative ang mga challenges. May matututunan ako dito. That's the right response. May matututunan ako dito, lalakas ako dito, mas makikilala ko ang Diyos sa mga challenges na ito. Go. I will fight for these challenges and I will win the challenge. Ganun dapat yung tamang response kapag may challenge tayo. Pansinin mo to, kapag walang nangyayari, pag walang ginagawa para ma-develop, hindi na dadagdagan yung kakayahan. Kaya napakahalaga ng mga movement sa buhay natin para ma-develop tayo. Dahil nagdadagdag ito ng another kakayahan sa buhay natin. Hindi mo nga malalaman na kaya mo yung challenge kung hindi mo pinagdaanan kung hindi mo tinanggap. Kaya mo pala,
tinatakasan mo lang. Pero try mong yung mga pagsubok na meron ka kaysa takasan mo, harapin mo, malalaman mo kaya mo pala. Sa church namin, meron kaming 90 days challenge, pero ini-encourage kami na forever na challenge yon, na habang nag-iintay sa Panginoon at hanggang sa dumating ang Panginoon. So lahat ng Kristiyano na nananampalataya na dadating ang Lord, mararapture, makakasama ang Panginoon habang buhay sa langit. Lahat yun ang pag-asa natin, mga Kristiyano na nananampalataya kay Kristo. Kaya itong mga challenges sa amin, sa church namin may 90 days challenge na kung saan yun yung ginagamit ng Lord for me to build my Christ-likeness sa Panginoon and to build yung relationship ko lalo kay Lord. So napakagandang challenges na to. Although matagal na rin akong Kristiyano, pero ibang experience yung nagkakaroon ka ng challenge na intentional, tapos may natututunan ka at nabibuild yung magandang habit mo, nabibuild yung character mo sa Panginoon. Kaya kung gusto mo ng step-by-step challenge sa buhay mo para mag-grow deeper sa Panginoon, i-message mo lang ako. Pwede natin yung pag-usapan. Pwede kang sumali sa aming mga small group, sa aming cell group, na kung saan magandang community yon para mas mapalago yung paniniwala at pananampalataya mo kay Kristo. If you need right community, you're always welcome. And kung itong video, yung Payo Center, ay nabibless ka sa mga sinishare natin dito sa Payo Center, pwede mo kaming i-follow, subscribe, and i-share mo to dun sa mga kakilala mo na alam mong kailangan na mamulat ang kaisipan patungkol sa mga pagsubok sa buhay, pag-ibig, pananampalataya, pamilya, pera, paglago, maging sa politika. I-share mo ito dun sa kanila. Maraming salamat kung ginawa mo iyon. At maraming salamat kahit hindi mo gawin, at least I know ma-open yung heart and mind mo habang nanonood ka dito. Thank you. Ang tanong, ito yung tanong, paano ba haharapin yung challenge sa buhay? Sabi ko nga kanina, wag nating takbuhan, harapin natin. Madalas kasi tinatakbuhan natin eh. Pero ang tamang response, harapin mo. Kasi doon ka mananalo. Kapag tinatakbuhan mo yung problema, mapapansin mo pa, ulit-ulit, yun pa din yung problema mo. Kasi hindi mo pa siya napagtatagumpayan. Kaya kailangan harapin yung challenges sa buhay natin. Paano nga ito haharapin? Gusto ni Lord mag-withstand tayo. So ano yung withstand? Withstand means to remain strong, hold up against or successfully resist a powerful force, pressure or attack without being damaged, destroyed, or yielding. Gusto ng Lord mag-stand still tayo. Gusto ng Lord, tayuan natin yung problema natin, harapin natin yung pagsubok natin, nang sa ganon tayo ay manalo. And always remember, sa challenges na meron ka, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. At haharapin mo ito ng may tagumpay. At pag dumating tayo sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay, manatili tayo sa Panginoon. Take the challenge, keep the momentum, and withstand. Huwag natin hayaan na manalo yung pagsubok sa atin. Tayo ang dapat na manalo, ang maging wagi sa pagsubok na pinagdadaanan natin. And always remember, ang problema, ang pagsubok, hindi yan tinatambayan, hinaharap yan para mapaglabanan at para mapanalunan. Paano natin mapagtatagumpayan ng pagsubok? Manatili tayo sa Panginoon at lumaban tayo. Kapag hindi tayo lalaban, lalamunin tayo ng mga pagsubok sa buhay. At sa laban mo, tandaan mo, laging kasama mo si Lord, hindi ka nag-iisa. Kaya kung si Lord ang kasama mo, may-ari ng lahat, gumawa ng lahat, sa tingin mo, ano ang kayang gawin ng kaaway? At ano ang kayang gawin ng pagsubok sa'yo para matalo ka? You are victorious because God is with you. May mga rason akong babanggitin na kung saan yun yung mga nagpapawala o nagpapababa ng momentum natin, especially ng paglilingkod sa Lord at sa buhay. Mapapansin mo, bigla ka na lang walang gana, biglang parang wala na lang. Unmotivated ka na masyado. Pag Kristiyano ka, yung tipong ayaw mo na umati ng church, ayaw mo na magbasa ng Bible. So, ano yung mga rason na yun na dapat nating paglabanan, dapat nating pagtagumpayan nang sa ganon manatili ang momentum natin sa Panginoon. Number 1 is emotion. Minsan hindi naman demonyo yung nagpapahinto sa atin eh. Minsan sarili lang din nating emosyon. Alam mo, nauunawaan kita. Masakit kapag na-reject ka, kapag nag-fail ka, kapag nawalan ka, kapag nasaktan ka, kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, nauunawaan kita. Bakit? Napagdaanan ko din yung mga yan. At minsan, dahil doon, lumalayo tayo kay Lord. At na-share doon ng preacher ni Pastora Janice na
Kapag mas masakit, mas dapat tayong lumapit. Mapapansin mo nasa atin ang action. Kung lalayo tayo o lalapit tayo. Ang problema, ang pagsubok, dapat mas lalo kang nilalapit nito sa Diyos. Draw closer to God kasi siya din naman ang makakatulong sa mga pinagdadaanan mo ngayon. At huwag kang mawawala ng pag-asa. Always remember, Emmanuel, God is with you. Sabi sa Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted. Alam ni Lord yung pinagdadaanan mo. Nakikita niya yung puso mo, nakikita niya yung burden mo, alam niya yan lahat. Lapit ka lang kay Lord. Kaya mo yan. It's time to be fully surrendered kay Lord sa pinagdadaanan mo yan. At wag mong hayaing sirain ng emotion mo ang spiritual peace mo. Wag kang papayag. Kaya i-deal dapat yung emotions. Hindi hinahayaan lang, hindi rin naman tatambayan lang. Dinidil yan, hinaharap yan. Kasama mo si Lord. Harapin mo ang mga personal, emotional struggles mo. Kung nasaktan ka, na broken-hearted ka, kung nag-fail ka sa isang bagay, hindi mo nakuha yung promotions, kung meron kang mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon, akala mo mag-isa ka lang at walang nakakaunawa sa'yo, God knows you a lot. Alam niya lahat, pati hibla ng buhok mo. Kaya kanyang tulungan, lapit ka lang sa kanya. Kay Lord, walang imposible. Let the blood of Jesus cover you right now sa pinagdadaanan mo ngayon. Kaya mo yan. God is with you. Next is physical distraction. So, hindi ito yung tipong physical lang ha, yung katawan lang, mostly sa mga men, yung body, may mga women na din, o ipag-macho. Hindi ito tungkol doon. Physical distraction, minsan hindi naman kasalanan yung problema, kundi yung mga physical distraction sa mundong ito. Ano yung mga yon? Career, pera, ambisyon, position, material things, at lahat ng mga dinidesire natin na magkaroon tayo ng mga gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Chine-chase natin madalas kung ano yung meron sa mundong ito na wala pa tayo. At hindi natin napapansin na ubos na pala yung oras natin kay Lord. Mapapansin mo, minsan wala ka ng devotional. Minsan hindi ka na nakakapag-pray. Bakit? Kasi sobra ng ubos yung energy mo, ubos na yung oras mo sa pag-chase ng mga bagay sa mundong ito. And according to 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Huwag nating i-misinterpret ito. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang mangarap. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang maghangad. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang mag-ambisyon. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang mag-aral, wala ka nang gagawin. Hindi ibig sabihin ito'y ganon. Hindi masamang mangarap. Hindi masamang umusad. Gusto ng Diyos yun. Plano ng Diyos yun actually sa atin. Plano ng Diyos ay payamanin, pasaganain ang ating buhay. Yun yung magandang plano niya sa atin eh. Pero kapag ang pangarap mo ay inilalayo ka na sa Diyos, mali na yan. Hindi na yan basta pangarap lang. Kaya dapat yung pangarap natin naka-anchor sa Lord, kay Lord. Kung ano yung gusto ni Lord. Lord, ito bang pangarap ko na to ay pangarap mo para sa akin? Ito ba yung purpose mo para sa akin? And if so, Lord, hindi ito magiging distraction ng paglilingkod ko sa'yo, ng prayer life ko, hindi ito magiging distractions para makapaglingkod pa ako lalo sa'yo. So, walang masama na mangarap, magpayaman, walang masama. Huwag ka lang malalayo nito sa Panginoon. Sabi sa Ephesians 5:15-17, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Dapat naunawaan natin, ano ba yung will ni Lord? Huwag tayong maglakad na parang lagi na lang tayong naghahabol sa pangarap natin, sa ambition natin. Dapat naglalakad tayo na nangangarap tayo kasama ang pangarap ng Lord sa buhay natin. Yung purpose ng Lord sa buhay natin. And always remember, not all opportunity ay galing kay Lord. Once the opportunity na meron ka ay ilalayo at nilalayo ka sa Panginoon, sa pagkatawag mo kay Lord, sa calling mo kay Lord, hindi yan opportunity na para sa'yo. Hindi yan opportunity na galing sa Diyos. At ito, madalas hindi lang natin napapansin, pero nagiging rason siya para mawala yung momentum natin. Yung weariness. Yung sobrang worried ka sa lahat ng bagay. Yung iba nga nag-worried pa sa future. Yung iba nga nag-worried sa simpleng bagay.
Hindi natin yun ini-invalidate, valid na magkaroon ng worries in life. Pero always remember, all the worries ay kayang alisin ng Panginoon sa buhay natin. Yung tipong napapagod ka, may mga agam-agam ka, may mga doubt ka na, minsan may doubt ka pa sa sarili mo, may doubt kang magtiwala sa iba, may doubt kang, kaya ko ba? May doubt kang, magtatagumpay ba ako? Minsan may mga worries ka na hindi mo alam bakit ka nag-worry. Minsan nakakatawa yun, pero serious yun. Ibig sabihin, may kailangan kang matuklasan in yourself na ang Diyos lang yung makakatulong sa'yo. Always remember, God knows your situation. God knows everything, pati yung ng buhok mo, alam niya yan. Alam lahat ni Lord. But all you need to do is to trust Him. Lahat ng worries mo, lahat ng bigat, lahat ng agam-agam, lahat ng mga bagay na ulit-ulit mong iniisip na nawawalan ka ng kapayapaan, isurrender mo lahat kay Lord. At walang imposible kay Lord. Kayang-kaya niyang ayusin ang lahat within you and in your life. Sa mga matagal ng Kristiyano, minsan napapagod tayo kasi ang tagal na pala nating lumalaban. Pero tandaan natin, kahit yung strongest believers, napapagod din. Nanghihina din. Napatunayan ko yan kasi laging sinasabi, ang lakas-lakas mo, parang hindi ka nanghihina, parang hindi ka bumabagsak. Eto ako ngayon, napapagod ako, pero bumabangon ako. Bakit? Ano ang sikreto ulit na nasabi ko kanina? Nasabi ko, ang sikreto ko, salita ni Lord. May mga iyak, may mga laban ako na hindi alam ng tao. Hindi alam ng nasa paligid ko. Hindi alam ng mga humahanga sa akin kung gaano ako katatag sa pananampalataya ko. Pero si Lord, alam niya yung bawat iyak ko. Alam niya yung bawat pinagdadaanan ko. At ganun din siya sa'yo. Alam niya lahat. Kaya kung matagal ka ng Christian na naglilingkod, na napapagod ka, nahihirapan ka, iiyak mo lang kay Lord. Alam niya lahat eh. Minsan, kailangan lang nating magpahinga sa presensya niya. Kailangan mo na nating mag-pause. Pause ka lang, pray, rest ka sa presensya ni Lord. At sa pagpapahinga mo, mas matatagpuan mo si Kristo. That's what I'm experiencing right now. In my resting time, hindi ako tumitigil mag-share ng word ng Lord, ng goodness ni Lord, sa video man or sa paligid ko. But yung resting time ko sa Panginoon, sa presensya niya, apakalaking tulong para magpatuloy pa rin ako sa paglilingkod ko sa Kanya. Sabi sa Isaiah 40, they will run and not grow weary. Ito yung para sa mga Israelita na hindi pa babayaan ng Diyos ang mga anak niya. So ang mga Israelita, sila yung chosen nation. At tayo ay adopted mga Gentiles. As adopted ng Panginoon, yung privilege na meron sa mga anak niya, sa anak niya mismo, ay meron din tayo. So para sa atin din ito. Sabi ni Lord, you will run, magtatagumpay ka, at yung mga worries mo, mawawala yan. Kasama mo ako. Tandaan natin, hindi laging nasa baba. Ang gulong ng palad, sabi nga. Hindi laging nasa ibabaw, hindi laging nasa ibaba. Pero kahit anumang season yung buhay, pag alam mo kasama mo si Lord, yung mga worry, yung mga warrior, magiging worryless. Kaya, kulang presensya ni Lord. Kung bakit ka nag-worry ng matindi, kasi yung presensya ng Panginoon. Mapapansin mo lahat, baka yung iba sa inyo, meron ng milyones, bilyonaryo na, pero nag-worry pa rin. Ang kulang, si Lord. Presensya ng Panginoon. And always remember, hindi tayo malakas. Ako personally, hindi ako malakas dahil kaya ko. Hindi ka malakas dahil kaya mo. Meron ka kasing Diyos na pinaghuhugutan. It means hindi tayo malakas dahil kaya natin. Malakas tayo kasi may Diyos tayong pinanghuhugutan. Sabi ko nga nung nakaraan Lord, kung wala ka, paano na ako? Lord, kung wala ka, paano na yung lakas ko? Hindi ko kayang bumangon on my own. Pero with the Lord, kaya ko. Kaya kong pagtagumpayan ang lahat ng bagay. Ganon din si Lord sa'yo. Kaya kanyang pagtagumpayin sa lahat ng bagay, ano man yung pinagdadaanan mo. Because He loves you. Gusto kanyang tulungan, lapit ka lang sa Kanya. Minsan napapagod tayo sa sitwasyon, sa nangyayari, sa mga tanong kung bakit, sa mga kaganapan sa buhay na hindi mo alam kung ano ang dahilan. But tandaan natin, everything happens for a purpose, for a reason. May rason. Bakit yan yung sitwasyon mo ngayon? He is doing something. Hindi man
natin alam kung bakit, hindi man natin makuha agad yung sagot ngayon, soon, i-reveal niya kung bakit. Siguradong may sagot ang Diyos na malalaman din natin soon. Kaya chill ka lang, trust Him. Kung napapagod ka, sabi nga ni Pastor Alan, rest is also part of work. Na-realize ko, nga no, kapag nakakapagpahinga ako, mas nakakapag-function ako ng maayos. Mas nagagawa ko ng maayos yung mga task ko for today. Unlike kapag wala akong pahinga, nabe-burnout na ako kinabukasan, wala pa akong gana. Kaya sa oras, sa 24 hours, allow yourself na magpahinga din. You deserve to rest. At parte yon ng trabaho. Kasi nga, ang makinarya umiinit eh. Ang makinarya nga, kailangan pagpahingahin mo, ikaw pa na tao. Diba? So, kailangan nating ng rest. Rest is also part of work. Thank God sa buhay ni Pastor Alan. Oo nga naman. But take note ha, rest. Just rest, don't quit. Iba yung rest na quitting. Iba yung rest sa pagsuko. Papahinga ka lang, nasa presensya ka ng Panginoon, you're still doing the will of the Lord, but hindi ka hihinto, hindi ka susuko, hindi ka give up. Magkaiba yon. Kaya just rest, don't quit. Hindi kasalanan ng mapagod. Ang delikado doon, yung sumuko. Kaya kung napapagod ka, magpahinga ka, it's okay. It's okay to rest. But wag ka lang susuko. Kaya mo yan, God is with you. And next is, ito na, yung mga minsan na akala natin hindi ito dahilan para mawala yung momentum natin. Ito ay malaking dahilan na napapatunayan ko to sa buhay ko. Distractions. Maraming distractions na meron tayo sa mundong ito. Yung distractions kasi, nandyan lang talaga yan, hindi yan nawawala actually. Kasi ano nga naman ang plano ng kaaway, di ba? Sabi sa John 10:10, the enemies comes to steal, kill, and destroy. So yun talaga yung plano niya. But good news, Jesus came for us to have life, to have it full. So di ba? Ganda. Ang ganda ng ginagawa ng Lord sa buhay natin. Magtiwala lang talaga tayo kay Lord. Yung distraction na everywhere nasaan, nasa atin na lang kung magpapadala tayo sa distractions na yon. Ikaw ba, magpapadala ka o lalabanan mo yung distractions na yon? Sa daming distractions, isa-isahin natin. Una na, sa panahon lalo ngayon, SOCMED, social media, scroll tayo ng scroll, na-experience ko yan. Mapapansin mo, hindi naman nauubos yung ini-scroll mo dyan. Yung nauubos na yung oras mo kaka-scroll, tapos wala ka nang nagagawa, wala ka nang na-achieve, yung goal mo nasisira pa, hindi mauubos yung mga makikita mo sa social media. Kahit anong platform pa yan, YouTube, TikTok, Facebook, Threads, kung ano-ano pa, hindi talaga mauubos. Lahat ng meron dyan. Bakit? Millions of users everyday nag-upload around the world. Hindi talaga yan mauubos. Sila nagtatagumpay na, yung mayaman na, baka ikaw, kakapanood mo lang sa kanila, ayan, stuck ka pa din. Di ba? Kaya, wag nating sayangin yung oras, yung regalong oras ng Diyos sa atin para may gawing makabuluhang bagay. Isa pang distraction, wrong relationships. Yung relationship na toxic. Pag toxic, hindi ka lang nagkakasala dyan sa ganyang relationship, kundi nalalayo ka pa sa kalooban ni Lord. Don't settle for less. May taong para sa'yo. Huwag kang magsettle lang sa maling relasyon. Alam mo naman, marami ang mga red flag pag maling relasyon. Kaya, alam mo na. Next, offense and bitterness. Akala natin wala lang. Naiinis ka sa tao, bitter ka sa kanya, alam mo, napatawad mo na. Pero pag nakikita mo pa din at meron kang nararamdaman na bitterness, offended ka pa rin, it means meron pa, nandyan pa yan. Kapag hindi mo pa kayang harapin, hindi mo kayang kausapin, offended ka pa rin. Pero dapat kayanin mo. Bakit? Sabi nga ni Pastora Janice, kung meron ka mang kasamaan ng loob, ayusin mo. Because tomorrow is not guaranteed. Kasi na-experience namin, may ilang sunod-sunod ng namatay. So tomorrow is not guaranteed. Ang buhay hindi guaranteed kung hanggang kailan. Kaya kung meron tayong bitterness sa buhay, mas maganda kung i-deal natin to agad. Kung meron tayong mga offended, or na-offend, naka-offend, ayan, sabi nga sa word ni Lord, kapag may na-offend tayo, may nasaktan tayo, puntahan natin, kausapin natin. Kapag tayo naman yung nasaktan,
lumapit pa rin tayo, di ba? So, ganun si Lord eh. Ganun siya magturo. Humility talaga. Kaya wag na natin sayangin yung oras, buhay natin, energy natin sa bitterness, sa offenses. Kaya kung meron tayong mga kasamaan ng loob, ayan, kailangan natin yung i-deal, pag-usapan. Ayan. Ako, waiting lang ako. Kasi yun yung mas mabuti sa lahat. Ito yung ano pa, isa pa. Ako personally, may na-experience ako lately lang na pwede kong ika-bitter, pwede kong, yes, I cried a lot, pero hindi ko hinayaan na lamunin ako nung ganong sitwasyon. Why? Kasi ang buhay maikli lang. Ayokong mamatay na may sama ng loob. Kaya kahit walang sorry, kahit walang paglapit at kung ano-ano pa yung sinabi, I still choose to forgive. But open ako sa reconciliation lagi kasi kilala ko ng mga taong kilala ko. Lagi akong gusto ko laging maayos, gusto ko laging reconciled. Ayokong tumatagal yung sama ng loob. Ayokong pinatatagal yung mga issues. Alam yan pati ng parents ko. Gusto ko laging may usap. Kaya napakaganda na magkaroon tayo ng laging mapagpatawad na puso. Kasi yun yung gusto ni Lord. Ayun. Kaya those people who hurt me a lot, I forgive all of you and I know magiging okay din ang lahat. At isa pang distraction, kasalanan. May mga bagay na ginagawa tayo na nagiging distraction siya sa focus natin kay Lord, sa purpose natin. Actually, ako personally, pag nagkakasala ako, yung guilty, yung pagiging guilty, ang sakit, ang hirap. Pero tandaan natin, kapag ang kasalanan ay binitawan na natin, wag na natin siyang balik-balikan eh. Yun yung gusto ng Panginoon. Wag na nating balikan kung ano yung mga maling ginawa natin. Sabi nga sa devotion ko, tumanggap na kay Kristo ay kinamumuhian niya na yung mga kasalanan ginagawa niya. Para praise na lang yun So tayo dapat, wag na nating hayaan ang kasalanan ay manatili sa atin. Let's have integrity, let's have honesty, let's have purity, pure heart, lalo na yun yung kailangan natin. Yan. Wag nating hayaan yung kasalanan ay patuloy tayong ilayo sa Diyos. Always remember, sins, kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Number 1 yan. Ano nga ulit ang kasalanan? Ang kasalanan ay hindi pagsunod sa Diyos. So everything na inuutos ng Lord, sa Bible man or personal conviction sa iyo ng Panginoon, yan ay kasalanan kapag hindi natin sinusunod. Ilan lang yan sa mga dahilan na kumukuha ng focus natin sa Panginoon, ng paglilingkod kay Lord, pagkilala kay Lord. Hebrews 12 says, fix your eyes on Jesus. Gusto ng Lord, i-fix natin yung eyes natin sa Kanya. Mag-focus tayo sa Panginoon. May problema ka, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, maganda yung nangyayari sa buhay mo, fix your eyes on Jesus. Especially kung offended ka, fix your eyes on Jesus. Kung nasaktan ka, fix your eyes on Jesus. Kasi si Lord, kayang gawin ang lahat. Sasamahan ka niya sa negative and positive experiences ng buhay mo. And tandaan natin, kapag nawala yung focus natin, mawawala yung momentum. Kaya protect your focus. Kaya protect your spiritual life. Protect your focus. And if you protect your focus right now, you're protecting your future. Yun yung na-realize ko. Kapag super distracted ako, kapag hindi ko nagagawa yung will ni Lord, or kapag hindi ko nagagawa yung specific na dapat kong gawin ngayong araw because distracted ako sa social media, distracted ako sa mga bagay-bagay, yung future ko yung pwedeng maapektuhan. So, love yourself, focus on Jesus, focus yung ngayon, wag yung worry bukas. Hayaan mong mag-alala ang bukas sa sarili niya. God is with you. Bukas, God is with you pa din. And forever, God is with you. At wag mong hayaan na ma-disable yung spiritual life mo. Protect your peace, protect your focus, protect your future in the Lord. Stay productive, stay effective, keep your spiritual momentum up, at pag nagain natin yung momentum na yan, tuloy-tuloy na yan. You will be unstoppable. Kaya yung momentum na meron ako ngayon, ayoko na tong makuha pa ng kaaway sa akin. Tuloy-tuloy na to. Thank God. Kasi pag nawalan tayo ng focus, nawalan tayo ng momentum, possible itong magtuloy-tuloy. Pero always remember, dumating man yung point na nawala ka ulit sa momentum, with God, kaya mo ulit bumalik. With God, kaya mo ulit umusad. Kaya di ba, ang pinakasikreto, huwag kang hihiwalay sa Diyos. Huwag kang hihiwalay sa salita ni Lord.
Kasi kayang mag-momentum ulit pataas ng pataas. God is with you. You will build yourself with God. You can build yourself with God, your future with God. Huwag kang aalis sa presensya ng Panginoon. Kaya today, take the challenge. Kung umabot ka sa video na ito, take the challenge. Keep the momentum and withstand. Maraming salamat. Maraming salamat, dear. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, i-share mo ito dun sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa kakilala mo na pwedeng makarelate kasi nawawala na ng gana sa buhay or baka may mga challenges siyang pinagdadaanan ngayon o baka nalalayo na siya sa Panginoon. Share this video to her or to him. Possible ito na yung kailangan nilang matutunan na magpatuloy sa buhay kahit may challenges. See you sa next kwentuhan. Dito lang sa Payo Center. We have ears that listen and heart that speaks. God bless.